saan hahantong ito? Ito pong world war ninyo, obviously, at ito nga po, no, ang paghahayag nyo po ng ito ang ginusto niya, so ibibigay niyo po sa kanya. Sa nahantong, sa logical conclusion dapat, Hindi ko alam kung sa nahantong, kung anong maabot na ebidensya, kasi sinabi ko nga, hindi naman tayo para mag-plant ng evidence or what, kung ano yung, pero I will exert, dahil sa ginawa niya sa akin, sa pag-atake sa integrity ko, I will exert extra effort to really find those pieces of evidence, dokumento man o testimonial man, talagang pagkukulang ko ito ng pansin, Ted, dahil sa ginawa niya sa akin. Hindi ko matanggap na, alam mo, yung pinagkakaingat-ingatan mo sa buong karir mo, more than 50 years, tapos sisirain na isang tao na naninira lamang, wala namang basihan, mag-i-insinuate siya na nagdoble yung salin. Nanguhula pa nga siya, hindi nga nagdoble, kinurek ko pa nga siya. Almost nag-quadruple nga eh. So, Senator Ping... Wala ako sa gobyerno, Ted. Ulitin ko, 2022 hanggang 2025, well, anong masama doon kung wala ka sa gobyerno at kumita ka? Kung nasa gobyerno at kumita ka, mas may papaliwanag ka. Kasi pwedeng kinita mo sa ibang paraan na walang kinalaman sa gobyerno. Baka naman may conflict of interest. Alam mo, Ted, dyan ako maingat na maingat. Maski nga yung mga lobby money. Hindi ko yan, alam mo, pag merong applicant ng franchise at ako'y member ng public services sa Senate, sumusulat nga ako, meron akong pro forma letter para maliwanag. At sinasabi ko sa mga aplikante, lagi ako may pro forma letter. Kung meron mang magre-represent, magre-misrepresent sa akin, stop ko man o hindi. Ito yung number ko, tawagin niyo ako dahil hindi ako, ilala ko naman yung aplikante, tinawagan ko. May pindada yata kayong pera para sa amin, ay magkita tayo, isusoli namin sa iyo. Para lang maliwanag, kasi pag isusoli namin sa pinanggalingan, baka naman hindi ibalik sa iyo, ang impression mo, kinuha namin. So nag-meeting kami, binalik namin yung pera. At piniliwanag din nila, sabi niya, alam mo, Senator, hindi naman kami mismo yan. Nag-commission lang kami na isang law firm, lobby firm. Sila na bahala, nakapackage na yan. So ganun kami kaingat, ganun na po kaingat pagdating sa integridad. Pagkatapos sisirain lang sa isang Facebook Live. Senator, sino kayong applicant na yun? Wala akong permiso para sabihin sa kanya. Yung congressman kasi namayapa na eh. Okay. At hindi na para sabihin kung sige sino. Sige. Pero yung aplikante, marami nakakilala doon. Malaking kumpanya ito. Basta franchise yun. Opo. Sige. So, Senator Ping, kaninyo, ito, mag-iipon na kayo. You will give it more seriousness and time. Ano po, itong isyong ito involving itong umano ay mga questionabling proyekto sa Taguig. Kapag ho nakalap nyo na itong mga ebidensyang ito, saan nyo po balak dalhin? Ito ba idadaan pa ho sa komite dyan sa Blue Ribbon in the Senate or saan kayo pupunta? Ang ultimate na destination nito, siyempre ombudsman. It's either i-take up namin sa Blue Ribbon Committee hearing o kaya idiretso na yung mga ebidensya sa ombudsman or simultaneously. Kasi ganyan na ginawa ko sa para sa committee report. Nung hindi ako makakalap ng sapat na signatures, pinadala ko yung lahat. Yung transcripts, yung mga dokumento. Yun nga, I think hanggang ngayon ginagamit nila yun on top of the other pieces of evidence na hawak nila. I think napapakinabangan ng ombudsman yun. And I'm thankful to Ombudsman Boying kasi talagang nakita ko rin yung kanyang determination, yung resoluteness niya. Kaya tiwala ako na laging pinapadala ko sa office niya yung kung ano man nasakalat naming ebidensya. And this is no exception. Opo. Kasi para madali, doon din naman kasi ang bagsak. Para madali, papadala ko na lang para mag-moto proprio na sila kasama na sa fact-finding investigation nila para mapunta na sa preliminary investigation at kung merong tinatawag na reasonable certainty of conviction, maipal niya na yung kaso para doon na yun, yung logical conclusion, payatas. But will you deliver a privilege speech on that matter kung sakasakali po para maunawaan ng taong bayan at mailatag nyo ang facts ho ng mga sinasabi nyong dapat na papanagutan ng mga nagkakamali dito po sa mga kontratang ito? That is an option, Ted. Okay. Kasi kung maliwanag, kasi liwanag nung dalawang privilege speeches ko doon sa Bulacan, sa BGC Boys, sa Occidental Mindoro, kung ganong kaliwanag yung mga ebidensya,
mas magandang i-deliver ko lang ng privilege speech para maging open na rin ako sa interpellation. Mag-interpellate siya kung gusto niya. Iko-confront ko sa kanya yung matibay at maliwanag na ebidensya. Opo. Pero I said, that's an option. Opo. May tanong Kasi lang. busy rin kami sa impeachment. Yes, Alam mo, Ted, pag next week, after SONA, maghapon na kami 10 to 2, yung impeachment trial, pagkatapos ng 3 or 4, session kami. So, tatamba kami na kami dyan. Tsaka ang tugon ho dito, kung tama pakakaunawa ko ni Ginoong Cayetano ay eto na, iniisa-isa na kami. Oo, eto na. At kagaya po daw niya kasi nga siya po ay active sa impeachment trial and pinag-uusapan, nabanggit niya rin po yung threshold po ng botohan eventually na ito na po, bahagi daw po ito ng plano umano ng Malacanang na isa-isahin na itong mga oposisyon. Again, script tactics, Ted. Walang kinalaman ng impeachment dito. Usapin ng corruption ito. So, nililis yung usapan, dinadala sa impeachment. Ako mismo, hindi ko pa alam yung boto ko eh. Paano niyang hulaan kung ano yung boto ko? Paano niyang isipin? Kasama niya pa yung... Magaling talagang manguto itong si Lacson, mga kababayan. Siya, hindi pa daw niya alam kung ano po yung boto niya. O, di ba? Sinong ulol ang ginagago nitong mga kababayan? Hindi pa nga na-impeach si BP Sara. Alam na namin na talagang gusto niyo na maalis o matanggal, ma-impeach para hindi makatakbo si BP Sara. Kayong dalawa ni Tito Soto. Tapos uutuin niyo kami. Sasabihin mo ngayon na hindi mo pa alam kung ano ang boto mo. Ugok, bugok. Utuin mo yung mga naniniwala sa inyong uto-uto. Mga tanga. O, di ba? Grabe po mga kababayan, talagang wala na po itong si Lacson, talagang ibang-iba na po at talagang sobra na po sa kasakiman sa kapangyarihan. Talagang ginagamit na po nila ang lahat po na kanilang magkakaya para lang maipakulong ang lahat po ng kalaban nila, gaya po nitong si Cayetano. O, di ba? At ito, pakinggan po ninyo, sabi po niya dito na mas ang ultimate na pagdadalhan sa kaso ni Cayetano ay dapat sa ombudsman na, mga kababayan. O, di ba? Ibig sabihin, siguro hindi na po nila ito itutuloy sa Blue Ribbon, mga kababayan. Kasi sila mismo, alam po nila na kapag dadalhin nila sa Blue Ribbon yan, tapos si Erwin Tukmol ang chairman, ay baka ilalampaso po sila, mga kababayan. Kasi abogado po itong si Cayetano, o di ba? Kaya mas mainam na idiretso na ito sa ombudsman, mga kababayan. Talagang tutuluyan po nila itong si Cayetano, mga kababayan, o di ba? Saglit lang ito, hindi ito aabot ng 2 weeks. Meron na kaagad itong warrant of arrest, mga kababayan, kay Cayetano. Okay? Hula ko lang. O di ba? Ganon sila kabilis kapag kalaban nila ang iniimbestigahan. Pero pag flood control, nako, aabot yan ng 1 taon. O, gaya po ng flood control. Ilang buwan na ang lumipas, mag-1 taon na po, mga kababayan. Talagang nagtagumpay po sila sa paglilihis kung sino po talaga yung mga magnanakaw, mga kababayan. Kasi pag napunta na po ang investigasyon sa administrasyon, ay talagang nagpapanik na po sila. Kaya nagkakaroon ng matinding kaguluhan sa Senado. Nagkaputukan, grabe po ang mga pangyayari dahil pinipigilan po talaga nila, mga kababayan. O ngayon, pag sila ang gumagalaw sa kalaban, ay talagang sobrang bilis. Gaya po ng pagpapakulong po nila kay Senador Marcoleta, kay Senador Jinggoy, kay Bong Revilla. O, di ba? Ito kay Senador Cayetano. Baka next week, meron na kaagad itong warrant of arrest kung hindi ito dadaan sa Blue Ribbon, mga kababayan. Kasi tingin ko, talagang diretso ito sa ombudsman. Ito, binanggit na po niya dito, mga kababayan. Kaya yun na ang plano. O, di ba? Tapos sabihin ni Lacson na walang dikta sa Malacanang, walang dikta sa administrasyon, talagang ang pinagbabasihan po nila ebidensya. O, di ba? Ganon sila ka bugok at gustong utuin yung mga tao.
gusto nilang maniwala tayo sa kanilang mga pinagsasabi na sobrang linaw po mga kababayan. Sobrang linaw po ang kanilang panggagago at pang-aabuso sa kapangyarihan. Kaya nga nandyan yan si Ombudsman Boying kasi yan ang gagamitin nyo. Kasi isa yan sa sobrang kapal ng pagmumuka na talagang lahat babaluktutin. Talagang tinuluyan po nila ang bindalo mga kababayan. Okay? Kaya ito, bahala na sa Batman mga kababayan. Okay, galitin nyo ng galitin ng mga tao hanggang sa mapuno na ang salop. At kailangan ng kalusin mga kababayan. O, di ba? Okay, hanggat meron pa kayong panahon para abusuhin at babuyin ang batas natin, sige tuloy nyo lang kasi merong hangganan ang lahat, Lacson. Okay? Ngayon, pwede kang magyabang pero paglipas ng panahon ay talagang may kalalagyan kayo. O, diba? Tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan, Lacson. Okay?